Panginoong Jesucristo. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't di na kila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinuko. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ipako sa krus. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagay Golgota, ibig sabihin, puok ng bungo.
Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan, natatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang natin bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya, at nagdilim sa buong lupain, mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tignan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Pagsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay linggo ng Palaspas. Ginugunita natin sa araw na ito ang matagumpay na pagpasok
ni Jesus Nazareno sa Jerusalem. Ito po ay hudyat na sinisimulan na natin ang mga mahal na araw. Ang ating liturhiya ay tila baga nagpapadama sa atin ng magkahalong emosyon. Sa simula, ang ating komunidad ay nasasabik sa ating pagwawaygay ng mga palaspas. Gayunpaman, habang ipinapahayag ang pasyon ng ating Panginoong Hesus, dito ang hangin ay tila baga naging malungkot habang naririnig natin ang mga pangyayaring humantong sa pagkapako at pagkamatay ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Ang kahalagahan po ng kaganapan ay isang katuparan ng isang propesiya sa lumang tipan, daang-daang taon na bago pa man isilang ang ating Panginoon sa mundo. Sinabi sa aklat ni Propeta Zacarias, "Magdiwang ka sa kagalakan, O Jerusalem, ilakas mo ang iyong awitin. Dumarating ang haring mapagkumbaba. Batang asno ang kaniyang sinasakyan." Narinig natin sa ating ebanghelyo na ang ating mahal na Poong Hesus Nazareno ay nakasakay sa isang asno habang maringal na pumapasok sa Jerusalem, habang ang mga tao naman nagsisigawan, "Osana sa anak ni David." Osana na ang ibig sabihin, iligtas mo kami. Dito ay tinupad ni Jesus Nazareno ang propesiyang ito hango sa luma at matagal ng kasulatan. At tunay ngang napag-alaman natin na siya nga ang nag-iisa at tunay na hinihintay na Mesiyas. Kaya nga po narinig natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, hindi tinakasan ni Jesus Nazareno ang lahat ng paghihirap sa krus. Uulitin ko po, bagamat siya ay Mesiyas, hindi niya tinakasan ang hirap sa krus. Hindi niya ito tinutulan. Sa halip, niyakap niya ito ng buong buo. Inihandog ang sarili bilang buhay na handog. Sa ikalawang pagbasa, inilarawan ang pagiging mapagkumbaba ni Jesus Nazareno. Si Kristo, bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na maging kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos, nagkatawang tao at namuhay na parang isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masumurin hanggang kamatayan sa krus. Oo, hanggang kanyang huling hininga. Kaya naman, si Jesus Nazareno ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayong lahat naririto sa araw na ito, kasaliw ang ating mga palaspas. Iwinagawayway natin ito bilang tanda na kinikilala natin ang mahal na Poong Jesus Nazareno bilang ating Diyos, tagapagligtas at Mesiyas. Ang ating Panginoong Hesukristo ay ang sugong ipinadala
ng Diyos Ama. Bilang sugo, inihain niya ang kaniyang sarili alang-alang sa ating lahat. Hindi siya humingi ng anumang kapalit sa atin. Nagpakababa, nagpakumbaba, naglingkod, at nag-alay ng buhay na walang inaasahan kahit anumang kapalit. Kaya nga po ngayong pinasisimulan na natin ang mga mahal na araw, ay inaanyayahan din tayo. Kilalanin at palalimin natin ang ating ugnayan kay Jesus Nazareno. Naway mas mapalalim pa natin ang ating pagkakaunawa sa mga palaspas na hawak natin. Dahil ang palaspas na hawak natin ay sumasagisag din ng pagiging martir, kagaya ng Panginoon na naghandog ng kaniyang buhay para sa atin. Tayo rin ay binibigyan ng paalala ng mga palaspas na hawak natin na maghandog din tayo ng ating buhay para sa Diyos at kapwa. Ang palaspas din ay sumasagisag sa tagumpay. Ang pagtatagumpay ni Jesus Nazareno laban sa kasalanan at kasamaan. Ang pagtatagumpay ng kabutihan laban sa puwersa ng kadiliman. Naway, ang mga mahal na araw na pinasisimulan natin sa araw na ito ay maging banal, makahulugan, at mapuno ng tunay na pagpapahalaga. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.